Sa video na ito, galugarin natin ang 10 kapansin-pansing medicinal plant sa Pilipinas na pinaniniwalaang makakatulong sa natural na pamamahala ng diabetes. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang diabetes ay nananatiling isa sa pinakalaganap na hamon sa kalusugan sa Pilipinas, na nakakaapekto sa milyon-milyong Pilipino bawat taon. Habang ang modernong gamot ay patuloy na gumaganap ng isang kritikal na papel sa pamamahala ng malalang kondisyong ito, marami ang bumaling sa natural na mga remedyo upang umakma sa kanilang mga paggamot. Ang Pilipinas, na may mayaman nitong biodiversity at matagal ng tradisyon ng herbal medicine, ay nag-aalok ng iba't ibang halamang gamot na kilala sa kanilang potensyal na anti-diabetic na katangian. Ang mga halaman na ito, na marami sa mga ito ay madaling makuha sa mga lokal na komunidad, ay ginamit ng mga henerasyon para sa kanilang mga benepisyong pangkalusugan kabilang ang regulasyon ng asukal sa dugo. Sa video na ito, galugarin natin ang 10 kapansin-pansing medicinal plant sa Pilipinas na pinaniniwalaang makakatulong sa natural na pamamahala ng diabetes. Sinusuportahan ng tradisyonal na kaalaman at ilang siyentipikong pananaliksik, ang mga halaman na ito ay maaaring mag-alok ng pag-asa at suporta para sa mga naghahanap ng mga holistic na diskarte sa pangangalaga sa diabetes. Una, ampalaya. Ang ampalaya, na mas kilala bilang bitter gourd o bitter melon, ay marahil ang pinakasikat at malawakang pinag-aralan na halamang anti-diabetic sa Pilipinas. Ang halaman ay naglalaman ng polypeptide T, isang insulin-like compound, kasama ng charantin at vicini, na ipinakita upang makatulong sa pag-regulate ng mga antas ng asukal sa dugo. Tradisyonal na ginagamit bilang tsaa, decoction, o lutong gulay, ang ampalaya ay inendorso ng Department of Health o DOH bilang isa sa 10 halamang gamot nito. Pangalawa, banaba. Ang isa pang halaman na nakilala ay ang banaba, isang puno na ang mga dahon ay mayaman sa corosolic acid, isang tambalang pinaniniwalaang may mga katangiang tulad ng insulin. Ang banaba ay malawakang ginagamit sa katutubong gamot sa Pilipinas upang gamutin ang diabetes at mga problema sa bato. Ipinakita ng mga modernong pag-aaral na ang corosolic acid ay maaaring makatulong na bawasan ang mga antas ng asukal sa dugo at pahusayin ang glucose uptake ng mga selula, na ginagawa itong isang promising na pandagdag na paggamot. Pangatlo, tsaang gubat. Ang tsaang gubat ay karaniwang kilala bilang wild tea. Bagamat pangunahing ginagamit ito bilang isang lunas para sa mga problema sa gastrointestinal, iminumungkahi ng ilang pag-aaral na ang mga katangian ng antioxidant at anti-inflammatory nito ay maaaring mag-ambag sa mas mahusay na metabolismo ng glucose at sensitivity ng insulin. Ang mapait na dahon nito ay madalas na ginagawang tsaa, na nagbibigay ng nakakapreskong at nakakagaling na inumin para sa mga namamahala ng diabetes. Pang-apat, mangosteen. Maaaring mas sikat ang mangosteen sa masarap nitong prutas, ngunit ang balat o pericarp nito ay tradisyonal na ginagamit sa herbal na gamot. Mayaman ito sa xanthones, na isang makapangyarihang antioxidant. Ang mga extract ng balat ng mangosteen ay maaaring makatulong na mabawasan ang pamamaga at oxidative stress, na parehong gumaganap ng mga papel sa pag-unlad ng diabetes at mga komplikasyon nito. Panglima, nyog-nyugan. Ang nyog-nyugan, kahit na mas kilala bilang isang anthelmintic o anti-parasitic na halaman, ay ginagalugad para sa mga potensyal na katangian nito na nagpapababa ng asukal sa dugo. Ginamit ng ilang tradisyonal na manggagamot ang mga buto o decoction nito bilang bahagi ng mas malawak na regimen para suportahan ang pamamahala ng diabetes, bagamat higit pang pananaliksik ang kailangan para ganap na makumpirma ang mga benepisyong ito. Pang-anim, malunggay. Ang malunggay, na kadalasang tinatawag na miracle tree, ay malawak na pinahahalagahan para sa nutritional content nito. Mayaman sa mga bitamina, mineral, at antioxidant, ang mga dahon nito ay ipinakita na nakakatulong sa pagpapababa ng mga antas ng asukal sa dugo, malamang dahil sa mga compound tulad ng isothiocyanates at chlorogenic acid. Bilang isang madaling makuha at mataas na masustansyang pinagmumulan ng pagkain, ang malunggay ay kadalasang isinasama sa mga dieta ng mga pasyenteng may diabetes. Pang-7, lagondi. Ang isa pang mabisang herbal na lunas ay lagondi, na mas karaniwang ginagamit para sa mga karamdaman sa paghinga.
Gayunpaman, natagpuan din itong nagtataglay ng mga katangian ng hypoglycemic. Ang mga flavonoid at iba pang phytochemical nito ay maaaring makatulong na mabawasan ang mga antas ng glucose sa dugo at mag-alok ng mga proteksyon na benepisyo para sa mga pancreatic cell. Pangwalo, bignay. Ang bignay, isang punong namumunga na katutubong sa Pilipinas, ay may prutas at dahon na tradisyonal na ginagamit para sa iba't ibang benepisyo sa kalusugan. Iminumungkahi ng mga paunang pag-aaral na ang mga bignay extract ay maaaring makatulong sa pag-regulate ng asukal sa dugo at mga antas ng lipid, na ginagawa itong isang potensyal na natural na lunas para sa metabolic syndrome at type 2 diabetes. Pangsyam, kakawate. Ang kakawate o madre de cacao, habang pangunahing ginagamit bilang isang natural na pestisidyo o halaman ng kumpay, ay may mga dahon na nagpakita ng magandang antioxidant at anti-inflammatory effect. Sa katutubong gamot, ang mga decoction na ginawa mula sa mga dahon nito ay ginamit upang suportahan ang regulasyon ng asukal sa dugo, bagaman ang paggamit na ito ay nananatiling mas anecdotal kaysa sa nakumpirma na siyentipiko. Pang-10, bayabas. Ang bayabas ay isa pang multi-use na halaman sa tradisyonal na gamot na Pilipino. Ang mga dahon nito, sa partikular, ay mayaman sa flavonoids at tannins. Iminumungkahi ng mga pag-aaral na ang mga extract ng dahon ng bayabas ay maaaring makatulong na mapababa ang mga antas ng glucose sa dugo pagkatapos kumain sa pamamagitan ng pagpigil sa ilang mga enzyme na kasangkot sa pagtunaw ng carbohydrate, na ginagawa itong isang mahalagang halaman sa pandieta na pamamahala ng diabetes. Habang tinatapos natin ang ating paglalakbay sa 10 makapangyarihang medicinal plants na matatagpuan dito mismo sa Pilipinas na maaaring makatulong sa pamamahala ng diabetes, mahalagang huminto at pagnilayan ang hindi kapani-paniwalang potensyal sa pagpapagaling na iniaalok sa atin ng kalikasan. Mula sa ampalaya hanggang bayabas, ang mga halamang ito ay hindi lamang bahagi ng ating tanawin, bahagi ito ng ating pamana, na hinabi sa karunungan ng tradisyonal na gamot na Pilipino. Ang bawat halaman na ating na-explore ay nagdadala hindi lamang ng mga kemikal na compound na sumusuporta sa regulasyon ng asukal sa dugo, kundi pati na rin ng mga siglo ng katutubong kaalaman, na ipinasa mula sa mga manggagamot, magsasaka, at matatanda na nakauunawa sa balanse sa pagitan ng katawan at kalikasan. Kung ito man ay tulad ng insulin na mga peptide sa ampalaya, corosolic acid sa banaba, at malunggay, patuloy na kinukumpirma ng modernong agham kung ano ang alam na ng ating mga ninuno, na ang kalikasan, kapag ginamit ng responsable at may wastong patnubay, ay maaaring maging isang malakas na kapanalig sa pamamahala ng mga malalang sakit tulad ng diabetes. Gayunpaman, habang ang mga halamang gamot na ito ay maaaring makatulong, ang mga ito ay hindi mga magic na lunas. Ang diabetes ay isang komplikadong kondisyon na nangangailangan ng isang holistic na diskarte, kabilang ang wastong dieta, regular na ehersisyo, pamamahala sa pamumuhay, at pangangasiwa sa medisina. Ang mga herbal na remedyo ay dapat tingnan bilang mga pantulong na kasangkapan, hindi mga kapalit para sa iniresetang paggamot. Palaging kumonsulta sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan bago simulan ang anumang herbal supplementation, lalo na kung ikaw ay umiinom na ng gamot sa diabetes, upang maiwasan ang mga nakakapinsalang pakikipag-ugnayan o mga side effect. Huwag nating kalimutan na ang yaman ng biodiversity ng Pilipinas ay isang regalo, at kaakibat nito ang responsibilidad na protektahan, pangalagaan, at gamitin ito ng mapanatili. Sa pamamagitan ng pagbaling sa mga lokal, na-access na mga herbal na solusyon, hindi lamang namin pinangangalagaan ang aming kalusugan ngunit sinusuportahan din namin ang mga lokal na magsasaka, itinataguyod ang tradisyonal na kaalaman, at pinalalakas ang aming koneksyon sa lupain. Kaya, kung ikaw mismo ang namamahala sa diabetes, sumusuporta sa isang mahal sa buhay, o naghahanap lamang ng mga natural na kasanayan sa kalusugan, tandaan, ang pagpapagaling ay hindi palaging nagmumula sa malalayong parmasya. Minsan, lumalaki ito sa sarili mong bakuran, naghihintay na muling matuklasan, igalang, at magamit ng may karunungan. Lagi nating tandaan, na ang kalusugan ay mahalaga sa ating katawan. At dito nagtatapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like,
subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.